So, ito yung pinagpalitan nung spare ko dyan kahapon. Yung isa na spare ko dyan, kinuha nila nung isang araw at kinabit sa unit. Ito yung sira at na pinagpalitan. So, naisipan kong i-share sa inyo mga boss kasi para makaiwas kayo sa tiyak na gastos o kapahamakan. Kasi ito, ang sabi ng mekaniko o yung truck mechanic, yung unit nito na pinagkakapitan na Mercedes truck, nagpa-welding lang pala mga boss. Nagpa-welding doon sa welder, which is malapit yung pina-welding niya dito sa tangke ng kanyang diesel. Accidentally, ayan, natalsikan ng welding spot o yung tumatalsik pag nagwe-welding, ano nga ba tawag doon, nag-spark yung welding, tumalsik dito. Baga yun mga boss ayan, butas, nabutas siya mga boss. Buti diesel lang ito mga boss, pero kung gasolina yung sasakyan nyo at ganong senaryo, lumayo na kayo dahil sigurado mga boss sasabog yun. Okay, so pansinin nyo kung kayo ay magpapagawa at mukhang kilatisin nyo yung gagawa ng sasakyan nyo, mukhang bara-barabay, paalalahanan nyo, takpan ng karton itong diesel tank nyo o kaya naman yung fuel tank nyo para sigurado mga boss na hindi mabutas at malayo kayo sa aksidente. Okay? But kung gasolina to mga boss, sabog sila dyan mga boss. Buti na lang at diesel lang, natalsikan siya, so hindi sumabog. Ganun pa man, bawa ordinaryo ka lang na mamamayan, gastos pa rin. Matakin mo, ayan tinanggal nila, tapos pinalitan ng bago. So bukod sa oras na aksaya, naabala ka, gagastos ka pa ngayon, di ba? Since na dito kumpanya, ayun, kinuha lang yung spare ko dyan, pinalitan, sinalin doon yung diesel na laman nito, tapos ako ito, di ba? Paano kung ordinaryong ka lang, mamamayan? Dito kumpanya, madali lang, di ba? So kaya naisipan kong i-share sa inyo mga boss, para sa ganun, kahit paano maging aware kayo sa pangyayari, sakaling magpapa-welding kayo at mukhang tanga-tanga yung magwe-welding sa sasakyan nyo, dito maraming maraming ganyan bara-barabay sila kung magtrabaho, walang safety. Okay? So yan ang nangyayari. So ganun lang mga boss, madali lang naman po. Siyempre lilinisin lang, tapos weldingin nga natin, tapos na, kasi ito lang naman ang butas niya. Sabi nung mekaniko na nagdala nito, truck mechanic na Pakistani, ito lang daw ang butas niyan, kasi tinanong ko sa kanya bago pa to mga boss. Ayan, nakita nyo may plastic pa tinanggal nga niya yung plastic ayan, ito nyo, ang kintab kasi nga bago pa to, natalsikan lang talaga welding, nagpa-welding yung driver, hindi nila tinakpan ng karton. Okay, so ganun lang mga boss. Maraming salamat sa makakapanood ng video ko ito, at sana kahit paano makapulot kayo naman ng kunting aral sa video. Ito yung natalsikan ng welding rod mga boss. Buti naisipan kong i-testing kasi may leak pa pala siya rito. Ayan, ayan crack. Ayan, dumadalo yung tubig pababa. So ito, crack to. Buti naisipan kong lagyan ng tubig, punusan ng tubig. Testingin ko lang sana yung pinag-weldingan ko doon. Saan ba yun? Sa baba yun yata ito yata. Ito nga, andito. Okay naman, wala na naman butas. Kaya lang, may butas pala siyang isa doon pa. Check ko pa, mainit.
init ng singaw ng ano, ng hangin, ang init, tapos yung araw, ang init, wala, puro na mainit. So, palalamig-lamigin ko lang. De-drain natin yan. Baka may lumabas pa, inaantay-antay ko pa. Baka may lumabas pang ibang parte. O, di maisama na. Para isang weldingan na lang. Kasi, isang oras bago mapuno ito eh. 550 liters to mga boss. Nakasulat dyan. Sigurado na. Pero magkasilaki kasi ito. Tsaka yun. 550 liters. Kaya tawag dito. Pagkano i-update ko kayo ngayon. Laki pala nung crack nyo. Hindi ko napansin. Kasi madumi to. Eh ngayon kasi winair brush ko na siya. Kaya lumabas na. Kala ko dumi lang. Yung pala crack. Nung nalagyan ko siya ng tubig, tsaka siya papatak-patak na ganun. Oh, sa bagay, malayo naman. Oh, eh kaya lang, laging full tank kasi yung mga tanker rito. Lalo na kapag may biyahe. Full tank yan. Minsan nakakatatlong full tank sila nito. Oh. Pag nabiyahe, kaya hindi pwedeng may butas na ganyan. Kung kalahati lang ang ilalagay nila, eh pag lumigwak yung diesel sa loob, siyempre aabutin pa rin yan. Kaya talaga dapat i-repair, gawin to. Bago pa to eh, sayang naman. Tsaka ito, kinayod oh. May tinamaan to, kinayod siya oh. Lalim na kaya oh. Bibuild upan natin. Pero hindi to butas mga boss, bibuild upan lang natin para kumapal ulit. Okay? So hanap muna ako ng panagpi ko rito mga boss. Tagpian natin ang kudrado. Okay, update ko na lang kayo mga boss ha? So ayan mga boss oh. Nakakuha na tayo ng panapal dito. Ayan, ganyan natin yan mga boss. Wala pa din kasi pag ano yung hiwa niya. Ayan, yan, ganyan. Hangin lang natin mga boss. Tapos ito bibuild upan ko to. Malalim eh. Ito kahit di na to, ito na lang. Ito na to. Gas-gas lang. Kala ko crack na naman. Kinakabahan na tuloy ako eh. So check nyo mga boss. So tingnan nyo mga boss. Ayan. So yan, yung crack nya, wala nang butas yan. Okay, sasapihan lang natin para mas matibay na. Kasi sigurado, buka na naman yan eh. Kasi wala na siyang pinagkakapitan eh. Kaya sasapian natin para meron siyang pagkapitan ng lakas. Di ba? So hindi ko na kayo hindi ko na ipakikita ito mga boss, yung paglalagay ko nito. I-update ko na lang kayo kapag natapos ko na to nang hindi na humaba yung video. Basta yan, ang strategy ko dyan, ginagawa ko muna yung leak bago ko sapian mga boss. Nang sa ganun, itong pansapi, pampatibay lang naman to eh, para hindi na siya bumalik. Okay? So update ko na lang kayo mga boss ha. Okay mga boss, ayan, tapos na oh. Tapos na rin yan mga boss oh. Wala na akong gagawin dyan kung hindi lagyan na lang din siya uli ng tubig para testingin kung may butas to ating ni welding. Okay, ito wala namang butas yan.
Hindi ko na to sasapian mga boss, ganyan na lang yan. Binildapan ko lang para kumapal uli yung kanyang pagka aluminum. Ito, manipis lang naman yung kuha niya eh. Yung tawag dito, yung sagi niya. Oh. Siguro ito napabayaan ng driver na lumuwag yung yung pinaka clamp niya rito. May clamp yan yung holder. Kasi tinamaan na pa rito. Oh. Ayun, malalim na rin. So, dito yan eh. Ibig sabihin, napunta na roon yung pinaka niya, belt yon mga boss, pero bakal na may goba na nakapaluto. Turn sheet na bakal yun na manipis lang, hindi naman gasanong kakapalan, nakayapos dyan mga boss. Yun yung pinaka holder nitong tangke na to. Tapos ito may nakasayad dyan, siguro maluwag na, sumasayaw-sayaw na ngayon siya kasi tingnan nyo, nadali na pati itong nasa ibaba na to, ang layo na, dapat dito yan eh. Dito yan, nakaganyan yan dyan, layo na. Inabot na siya. So yung ibang lahi yung nagdadala nito eh. Hindi niya na-check na maluwag na yung diesel niya. Buti hindi nalaglag to, katangahan niya, di ba? Kung nalaglag to ay wala na. So ganun lang mga boss, at magla-lunch break kami. Yan o, 11:18. So alauna, babalik kami. Alas 12 hanggang alauna, lunch break namin. So ganun na lang mga boss, update ko na lang uli kayo ha. Basta yan, tapos na. Ipakita ko na sa inyo yung top finished product natin dyan. Okay? Ayun mga boss, idinrain na natin. Idinrain na natin yung tubig. Ayan mga boss. Kasi walang butas na. Ito yung welding natin. Tsaka yung sa baba doon. Okay na naman. Awa ng Diyos. Dito, pick up na lang yan. So, ganun lang mga boss. Okay na naman yan. Muli. At sana kahit paano, meron kayong nakuhang diskarte o strategy sa mga sineshare ko sa inyong video. At patuloy akong nagpapasalamat sa inyo sa mga nanonood ng aking video na ina-upload. Maraming salamat mga bossing. At sa mga bagong makakapanood ng aking video, baka pwede namang papalo ang aking Facebook page na Radiator Mechanic TV. At kung may magagawin kayo sa YouTube, meron din akong YouTube channel mga boss, Radiator Mechanic TV rin po. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat. God bless.